Pag-uusapan natin ngayon ito, no? Pinakalagapak na survey ni BBM, 21%. Mas mataas po di hamak, ang laki po ng diferensya ng dissatisfaction. Yung mga satisfied po kay BBM, 21%. Pero mas malupit po yung dissatisfaction, 47%. Halos kalahati po ng buong Pilipinas dissatisfied na kay BBM. Ayaw na. Samantalang si BP Sara, sa kabila po ng lahat ng paninira, nananatiling matatag sa survey. Pupunta. Ayan, pupunta raw sa Davao City. Salubungin nyo naman. At sumigaw kayo na alam nyo na. Para maramdaman nila na ang Davao City po ay okay, start na po tayo. Pag-uusapan natin ito pong latest rating. Kakampi pa po nila to WR numero. Pinaka mababang rating na po ni BBM ito sa kasaysayan. Todo na po. No? Tapos ano po ang mga nangyayari ngayon kung bakit nag-contribute sa mababang rating at sa dissatisfaction na po talaga ng gusto dito po sa gobyerno ni BBM. Marami pong mga panyanyari at bakit hindi po nakakaapekto o bakit sa ang dami naman po nilang effort para siraan ng mga Duterte pero wala na po Wala na pong talabyan. Tsaka yung pag-resign ni Tingson, ito pong pagka-suspend ni Barsaga, malaki po ang impact niyan sa mga Pilipino. Mga kapatid, no? Marami po nagtataka bakit po yung mga Duterte supporters parang mga pinalalabas tayo ng mga salbahe, no? Bakit yung mga Duterte vloggers, bakit lagi nakikipagbardagulan, no? Bakit mismo yung mga magkakapatid na Duterte ganun na lang katatapang sumagot? Parang mga unbecoming ba yan ng mga leaders? Sasabihin natin kasi bastos ang sabi nila, bastos kasi tatay ng mga yan, kaya bastos din ang anak. Alam niyo po, bilang pasakalye po sa ating pag-uusapan, minsan po, kaya nakakabilib, meron sa Facebook na page ni Miriam Defensor Santiago. Kahit po, napakatagal na ni Miriam Defensor na namayapa. Pero ang dami pong butil ng karunungan. Si Miriam Defensor Santiago, nauna lang po sa kanyang panahon Pero bagay po yung bardagulan ni Miriam Defensor kung ngayon po siya nag-exist. Bagay na bagay po si Miriam Defensor ngayong panahon natin, no? Nakakatuwa na ko lang po to. So, doon natin na-realize bakit hangang-hanga tayo sa mga Duterte. So, realization ko nung pinapakinggan ko si Miriam Yan ang mga bulaan, nakakawalang ganang panoorin bulaan. Kami po ba ang mga bulaan? Sige, cool ka lang dyan. Nakakatuwa talaga itong mga... Eto po, minsan lang naman tayo makinig kay Miriam Defensor. Pagbigyan nyo na ako. Ano ba yung si Mir? Wala pa yata. Kausap niya po rito yung namayapa na rin na si Louie Beltran. Magaling po na political analyst. Well, tell me, including some of the students that I had in UP, who are supporting you. They're saying, Miriam Santiago comes on too strong. Masyadong matinding dating niya. Nakakatakot na. Yung masyado siyang matinding tumira, masyado siyang madiin na manginsulto. Have you ever thought about, going back to being a Maria Clara type of presidential candidate? Ito po, boses lang kasi ang hirap po ilagay siya sa video dahil masisira na naman po yung setup natin. Tinanong ni Louie Beltran na napakatapang mo, no? Medyo hindi pa sanay nga yung mga tao nun. First time nila nakakita na isang katulad ni Miriam Defensor Santiago na napakatapang. Kaya sabi ko nga sa inyo, ahead of her time Siguro kung ngayon si Miriam Defensor, tsaka ganyan kabata, ang bata pa ni Miriam Defensor. Pakinggan po natin yung sagot niya. Tinatanong siya na ang rehistro mo medyo hindi sanay yung mga tao noon na mga matatapang na mga politiko. Ito po ang sagot ni Miriam Defensor na na-realize ko. Kaya pala tayo bilib na bilib sa mga Duterte dahil sa sagot na ito. Pakinggan po natin. Maglalabas ng panyo paminsan-minsan at Unang-una, kalahati nitong mga nagsasabing ito, mga upahan ito, nakasali talaga sa black propaganda ng mga kalaban ko. Now for those who have legitimately raised this point, my answer is this. Have you ever tried to fight graft and corruption? Teka, dinidistinguish ni Miriam Defensor Santiago yung mga bayaran. Noon pa pala may bayaran na, no? Dinidistinguish ni Miriam Defensor Santiago na may mga bayaran at may mga genuine yung concern nila, no, na masyadong matapang si Miriam. Yung mga bayaran, wala na tayong magagawa dyan. Hindi mo makukumbinsi yan, no? Yan pong mga bayaran, aatake at aatake yan. Kaya kung ikukumpara po natin, aatake ang mga yan sa mga Duterte kahit na anong gawin
Kahit nga walang gawin yung mga Duterte, aatakihin pa rin yung mga Duterte. Pero yung mga may genuine concern, yun dapat yung sinasagot ayon kay Miriam Defensor Santiago. Tuloy lang po natin. Makinig lang po kayo ng konti. At kahit wala pong video siya. It's like going up into a boxing ring against the reigning world champion with one hand tied behind your back. You know why? Because in the battle versus good and in the battle between good and evil, in the battle between good government and graft and corruption, there is always a restriction or a limitation on the part of those who do battle for the sake of good or for the sake of good government. They are limited by the restrictions either of their faith or of their own intellectual convictions. For example, we are taught by our religion it's a sin to tell a lie and it's a sin to steal. But the enemy, those who are engaged in evil, those who are practitioners of graft and corruption, suffer under no such restrictions. That's why the battle is uneven. The playing field is not level. Di ba? Ito po nangyayari ngayon. Sabi na sa inyo, yung analysis ahead of airtime. Ito po yung nangyayari ngayon eh. Gusto nyong parehas lang tayo. Eh yung mga kalaban po natin, yung mga magnanakaw, yung mga sinungaling, pwede po silang magnakaw at pwede po silang magkunwari na hindi magnanakaw, pwede po silang magsinungaling. Nakikita po natin sa araw-araw yan. Yung mga nagnanakaw, sinungaling din. Hindi po pantay kung ang banat lang po natin sa kanila, ay wag naman kayong magnako, parang awa nyo no. Hindi po pwede yung ganun. Kinakailangan ini-expose sila. Pagkunwari, pinalalabas pa nila na itong mga, analysis to ni Miriam, na applied ngayon. Pinalalabas na nila na itong mga Duterte palamura, mga walang hiya, mga walang ano sa buhay, yung mga alangang mga kaluluwa, no? Pero sila, uneven yun eh. Kung magpapakabait ka bilang Duterte supporter, kakainin ka ng buhay ng mga to. Kasi itong mga to, napakababait pumustura. No? Parang mga walang bahid. Napakabubuting tao pero mga magnanakaw. Yan yung sinasabi, napaka-ahead ng pananaw na to ni Miriam Defensor. Ngayon pa lang natin ito nakikita na may mga bayarang naninira na sa mga Duterte, walang katapusan. Paulit-ulit lang naman eh. Diba? Ang paninira lang naman. Sabi nga ni Inday Sara, ang paninira lang ng mga yan, 4 lang. Si BP Sara ay Inday Lostay, magnanakaw, confidential fund. Si BP Sara ay pro-China. Si BP Sara ay Locaret. At ano pa isa? Without H. Lugi ka pag lumabang ka ng bait-baitan din. Kasi bait-baitan yung kalaban mo eh. Bait-baitan, malumanay, lahat po ng kalaban natin, walang palamura. Tignan niyo yung mga dilawan kakamping at mga panay mga madasalin pa. In fact, mga kaparian pa ang kalaban natin. Diba? Totoo yan eh. Yung sinasabi ni Miriam, applied na applied ngayon. Uneven, kung magpapakabait pa rin yung mga Duterte, sasabayan natin sila. Ang pagkakaiba sila magnanakaw at sinungaling. Pero na itatago nila sa kanilang pagpapakamabait kunwari. Kaya ganyan po talaga. Hindi naman wag naman po sa paki. Pinoportray nila yung mga Duterte na masasamang tao dahil palamura. Pinoportray nila yung mga Duterte na masasamang tao dahil kaya kang sabihan ng kung ano-ano. Pero sabi ni Miriam Santiago, dapat lang talaga yan para ma-level yung playing field. Tuloy natin. And you cannot fight graft and corruption by the sheer display or manifestation of good manners and right conduct. Hindi hihinto ang katiwalian sa gobyerno. Ulit sinabi mong paki o kaya nagpasalamat ka. Kailangan ilaban mo talaga. That's why my candidacy, in effect, posits this proposition to the Filipino people. Are we genuinely sincere about the crusade against graft and corruption? For if so, we need a strong, decisive, and visionary leader. Yan, di ba? Yan yung Duterte. We need a strong, decisive, and visionary leader. Yan po si Tatay Digong. Yan lang po ang may kakayahan na lumaban sa graft and corruption. Yung mga leader na may vision, yung mga leader na matatapang, yung mga leader na decisive, yung mga leader na may vision. Ulit-ulit na. Kaya sabi ko nga, ang galing naman ni Miriam. Siguro nung sinasabi niya tong mga bagay na ito, wala makaintindi sa kanya eh. Pero kung ngayon niya sinabi yan, pasok na pasok sa banga. Kaya kita po ninyo lahat po ng kalaban natin bait-baitan. Lahat po sila. Madasalin, walang nagmumura. Maliban lang ang mga salbahe lang, si Trillanes, si Berbocat. Pati si Conti, kahit mga kademonyohan ng mga pinagsabi. Pucha, malumanay pa rin pag nagsalita eh. Si Hontiveros, nakita niyo naman, ate, kuya. Parang, salamat kaayo, Mr. Chair. Alam mo, hindi makabasag pinggan eh. Pero, may insertion din naman. Napakamaraming salamat sa mga tinura ninyo, Miriam Defensor. Ngayon po, mas lalo po nating hinahangaan dahil po sa mga sinasabing ganito ni Miriam Defensor, nare-realize po natin kung bakit kinakailangan ng mga Duterte na umasta na ganyan. Kasi uneven yung playing field. Kung sila po ay makikipagpaligsahan ng pabaitan, eto pong mga kalaban natin, mapagbalat kayo.
Kinakailangan po natin silang expose na bagamat kayo ay mga madasalin, bagamat kayo ay laging nasa kumbento, bagamat kayo mahilig lumuhod sa kumbento, mga magnanakaw pa rin kayo. Araw-araw man kayo sa simbahan, ngiti-ngiti man kayo, hindi man kayo sumisigaw, hindi man kayo nakikita nagagalit, magnanakaw pa rin kayo. Hindi po ba? Kaya dapat lang yung ginagawa ng mga Duterte. Yung pagpalag ni Pulong ngayon, yung pagsagot ni BP Sara, dahil sila po yung tunay na nagsasabi ng totoo. O ngayon, bakit po bagsak, lagapak ang ni Marcos? Lalo pa po lalagapak yan sa mga nangyayari po ngayon. Ngayon po nakikita na natin, yung ICI, wala naman po talagang silbi yan. Yung ICI po, deads na po yan. Sabi nga ni Erice. Yung kaisa-isa po na medyo pinagtitiwalaan pa ng mga dilawan. Kasi tayo mga Duterte, mula pa nang tinatag yung ICI, alam na natin yan na panloloko lang yan sa mga Pilipino. Kaya tinatag yung ICI para may katwiran yung Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Marcoleta, na dating matino pa, alam pa yung patutunguhan, na dating may direksyon. Ang direksyon po ay papunta doon po sa pagkukonvict sa mga mastermind o pagkuha ng ebidensya sa mga mastermind at pagre-rekomenda na sila po ay mademanda. Binago po lahat ni Lacson. Ngayon po, ang Blue Ribbon Committee ay naging press conference committee na lang. Araw-araw may press conference si Lacson. Araw-araw kausap ang press. Pwede naman pala ba dong na isiwalat na lang ni Lacson yung mga natutuklasan niya. Bakit pa mag-investigasyon? Hindi po pareho yun. Yung pong isinisiwalat ni Lacson, hindi po yan po pwedeng gamitin para basihan na magsampa ka ng reklamo sa korte. Pero po, kung ang resulta po ng Blue Ribbon Committee na dumaan po, nanumpa po yung mga testigo, inimbestigahan po ng committee yung mga testigo at napatunayan ninyo o napalabas ninyo na meron talagang pagkakasala. Halimbawa na lang, wag na si BBM dahil umaarayan lahat eh. Halimbawa si Martin at si Saldi na lang. Napatunayan ng Blue Ribbon Committee na sila yung mastermind. Halimbawa lang to ire-rekomenda ng Blue Ribbon Committee sa ombudsman nakasuhan itong mga to. At ang ombudsman hindi po pwedeng tumanggi dahil ito po ay pinaghirapan ng Blue Ribbon Committee. Nagkalap po ng ebidensya yung Blue Ribbon Committee at batay dyan, kakasuhan po yan ng ombudsman. Kakasuhan nila sa Sandigan Bayan. Ganun po kaimportante yung investigasyon dito po sa Blue Ribbon Committee. Ano po ginawa ni Lacson nung siya na po ang Blue Ribbon? Hanggang ngayon, wala na pong investigasyon. Sabi ko nga, si Kiko Pangilinan, no? Kung ano-ano lang na anomalya sa agriculture, at least nag-iimbestiga siya. Ano man ang purpose ni Pangilinan, at least nag-iimbestiga. Si Lacson ang announcement, nakabawi po tayo ng ganitong pera, nagsoli po si ganun ng perang ganito. Yun lang pala purpose ng Blue Ribbon sa inyo, magsoli ng pera. Bakit magkamag-anak ba si Chavit at si Babe Singson? Okay. Ito pong paliwanag lang po natin ng konti itong 21%. Ibig sabihin na naniniwala na lang po kay Marcos. Sa 5 Pilipino, bawat 5 Pilipino, isa na lang po naniniwala kay BBM. At ang ayaw kay BBM, kalahati po ng Pilipino. 3 sa bawat 5, hindi na naniniwala, hindi na satisfied kay BBM. Samantalang kay BP Sara, kalahati po satisfied. Ngayon, tuloy-tuloy yung paninira. Pero ang mga naninira po kay BP Sara at sa mga Duterte, sila po ang nasisira. Dahil wala naman pong katapusan yung paninira nila. Confidential fund pa rin yung sinasabi ni Heidi. Heidi Yorak tuloy sasabihin ko. Yung mga Makabayan Black, magsasampa na naman po ng impeachment. Napaka-ipokrito ng Makabayan Black. Wala namang problema magsampa kayo ng impeachment. Karapatan nyo yan. Pero magsasampa kayo ng impeachment dahil sa confidential fund. Hindi nyo nga pinagbibintangan na ninakaw eh. Pinagbibintangan nyo lang nga na ginamit kay Maria, anong pangalan? Mary Grace Piatos eh. Alam na ng lahat ng Pilipino na code name yan. Alam na ng lahat ng Pilipino na yan po ay hindi totoong tao. Ikumpara nyo naman yung 125 million na mas mataas pa po yung ibang confidential fund. Ganun kayo ka-ipokrito eh. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso yung may mga confidential fund ng lahat? Bakit? Kasi hindi naman Duterte. Duterte lang po focus nila. Bakit hindi kayo magsampa ng impeachment kay BBM? Trilyon po ang pinaghinalang ninakaw sa Kaban ng Bayan na siya po ang presidente. Bakit wala kayong ikakasong impeachment? See? Ganyan nyo po ina-isolate yung sarili nyo sa tinatawag nyong mamamayang Pilipino. Ito namang mga dilawan, bakit kakampi pa rin kayo ni Marcos hanggang ngayon?
Di ba anti-corruption kayo? Ibig nyo sabihin, naniniwala kayo na walang kinalaman si Marcos sa corruption? Kayong mga dilawan at kakamping? Kasi yung mga kabayan, alam po natin eh. Takot po sila sa pagbabalik ng Duterte.